everyone, my name is Fritz. So ang topic po natin ngayon is all about 5-time business to invest. Ayan. But before tayo mag-proceed, palambing naman po, paki-subscribe yung aking channel. All at the same time, paki-click na rin po yung bell button dyan para ma-notify po tayo sa aking mga upcoming videos. Okay? So ano-ano nga ba ang mga business na maganda pong pasukin natin ngayon? But before that, meron po ako mga tips na i-consider natin bago po tayo mag-invest sa isang negosyo. Unang-una po dyan, yung market acceptance. Okay? So dapat po ang ating papasukin negosyo ay yung tipo bang kahit hindi na natin i-demonstrate or kailangan natin ipaliwanag pa sa ating mga clients or sa ating mga customers, ay alam na po nila ang kanilang gagawin. Okay? At dapat po saleable yung ating product. So kung market accepted siya, syempre, saleable talaga yan. Okay? So hindi na tayo mahihirapan pang ibenta. At dapat bulk po ang salability ng ating product. Malaki po ang bulto niya. Kasi dyan po tayo magkakaroon ng malaking income. Okay? So, meaning to say, yung profitability yan. Isa din po yan sa dapat nating titingnan. So, kung highly profitable po yung business na pinasok natin, syempre, ang kasunod po yan is fast ROI or mabilis po nating mabawi yung ating ipinuhunan. Higit sa lahat po, isa rin po sa ating i-consider is non-perishable po yan dapat. So, dapat yung mga hindi nabubulok, hindi napapanis, hindi nasisira. Kasi kung ganyan po, yung i-investan natin business, sigurado po, may risk factors involved po dyan. So kung nasiraan na tayo, automatic yan, lugi na kaagad yan. Tama po ba? And dapat po hindi rin siya laborious. Yung bang tipong pagod yung ating katawan sa paggawa nitong ating business. Kailangan niya talaga ng hard labor, magbubuhat tayo, magdadrive tayo ng kahaba-haba, mag-deliver tayo. Tama? So, pagod yung ating katawan. Meron po mga businesses na hindi nagre-require ng laborious na klase ng negosyo. And, of course, isa din po dyan, yun, dapat intangible siya. Yung hindi tayo nabibigatan. Okay? Hindi tayo naglalako, 'di ba? Wala tayong bit-bit na produkto para tayo makapagbenta. And lastly, dapat po ay portable. Yung bang tipo ng klase ng negosyo na kahit magsarado tayo ng ating tindahan kasi may pagkakataon talaga na kailangan nating umalis, 'di ba? Magsasara tayo ng tindahan natin. Pero ito, kahit na tayo umalis or tayo magbakasyon, magbiyahe, okay lang kasi kayang-kaya pa rin natin gawin yung ating business. So may idea na po ba tayo kung anong klaseng negosyo ang mga ito? Ang sinasabi ko po ay we engage into some kind of negosyo na mga services. Ayan, services po ang ino-offer natin. Okay, so ano-ano po ba yung mga services na pwede nating umpisahan? Unang-una po dyan, yung ating payment center. Okay, sa payment center po, market accepted na yan. Why? Kasi ang mga tao, lahat ng mga households, meron po yan silang basic na binabayaran. Kuryente, tubig at internet. At kada buwan-buwan po yan. Yan, isa po yan sa mga patok na business ngayon na talaga namang guaranteed ang profitability dyan. Okay? Ang pangalawa po dyan is yung remittance. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na sa buong mundo, sa lahat ng sulok ng mundo, meron pong mga Pilipino, mga OFWs na nagpaparimit sa kanilang mga pamilya, nagpapadala ng pera to support their family sa kanilang mga basic needs. Tama po? Imagine na lamang po, 'di ba? Nakikita natin diyan sa labas, pawn shop, nakalagay, pawn shop. So, pag sinabing pawn shop, ano po ang basic nila na mga tinatransact dyan? Siyempre, pawning or pagsasanla. Tama po? Pero, ang katotohanan behind that sa mahabang pila dyan sa mga pawn shops is hindi naman po talaga pawning. Maaaring siguro 10% or 20% lamang po ang pawning dyan. Ang mahabang pila talaga dyan, ang pinipilahan dyan, ay yung pagbabayad ng bills at pagre-remit. So, bakit po ang mga pawn shops, no, na sa papiso-piso na income nila, nag-invest sila doon, nag-divert sila
'Di ba? Nag-adjust sila, hindi lamang phoning ang kanilang transactions. Nilagyan nila ng payment center at saka remittance. Why? Kasi bulk ang transactions. Imagine ang haba niya, nagtatyaga ang mga tao pumila diyan. Tama? So, ang next po is yung airline ticketing or ticketing business. Okay? So, dito sa negosyong ito, alam po ba natin na ang Pilipinas, base sa datos po ito, noong 2022, ang Pilipinas po ang isa sa pinaka-most visited country in Asia. Oh, marami pong nagbibisita sa atin dito. And imagine, sa airline ticketing business, hanggat may biyahero at hanggat may eroplanong lumilipad, may negosyo po tayo dito. Patok din po yan, patok na business kung bakit napakarami pong mga airline ticketing agents, mga offices dyan na nag-i-exist sa labas because talagang highly profitable po ang klase ng negosyo na ito. Siyempre, kung tayo ay may airline ticketing, samahan na rin po natin ang travels and tours. Napakarami po. Kustombre na yan. Ang bawat races, hindi lamang po Pilipino, na sa tuwi-tuwi na talaga, nagbe-break po yan sila at pumupunta po sila sa iba't ibang lugar. Nung ako po ay pumunta sa Bali, grabe, iba't ibang klase po ng races ang nakita ko doon ng mga nagbabakasyon. Sabi ko, ganun pala kalaki talaga ang travel and tour industry. So kung nandyan po tayo ngayon at yan ang naiisip nating negosyo, naku, ma'am and sir, hindi po talaga tayo nagkakamali ng iniisip at tinutumbok po natin. At ang last po dyan, but not the least, is yung loading. Ayan, so itong negosyo na ito ay subok na talaga ito. Imaginein po, napakaraming tao ang nagninegosyo po ng loading. Ha? Mga tindahan na magkakatabi-tabi, lahat yan sila may loading. Even walang tindahan po, may mga households yan na loading lang po talaga ang binibenta nila. Why? Even mga bata ngayon, may mga cellphones na po yan sila. At ang mga estudyante ngayon, pag wala pong data ang kanilang cellphone, nag-iiba po ang modo nila. Sa mga nagtatrabaho, ayan, mga businessmen, mga office workers, ayan. So, lahat yan sila, may mga cellphones po yan, kasi nasa cellphone era na po tayo ngayon. Ang iba po dyan, hindi lang po dalawa, meron dyan 3, meron dyan 4 pa, at iba't iba pong SIM card sa bawat cellphone po nila. So, napakaganda po ng negosyong loading. Why? Kasi ang isang telco, makapag-load na lamang po siya, may piso na lamang siya na income. Halimbawa na lamang sa isang minuto, ayan, may 1 million subscribers na nagpa-load kay telco. 1 peso ang kanyang income. Magkano ang income ni telco? 1 million din po. Ilang minuto po sa isang oras. 'Di ba? At ilang oras sa isang araw. Ganun po kalaki ang kitaan sa loading. Tama po? So meaning to say, lahat po naman na nabanggit ko kanina, yung payment center, yung remittance, yung airline ticketing, yung travels and tours, yung loading business, lahat po yan ay mayroong high market ratings. Okay? So kung may napipisil po tayo na isa man dyan, businesses na nabanggit po kanina at gusto nating pasukin or gusto po nating umpisahan at mag-invest po tayo, all you have to do is i-contact nyo lang po ako sa mga contact details na nakikita po natin dyan sa ating screen. And I'm so willing na turuan po kayo paano umpisahan itong negosyo and i-guide ko po kayo hanggang sa tayo po ay matuto at maging successful po tayo dito. Maraming salamat po. God bless and keep us safe all the time. Ingat!